As a CEO, ang daming nakadepende sa'yo, no? Paano ka nagli-lead ngayon na in a way na mapoprotektahan mo yung mental health mo at the same time, yung company's growth? Actually, yung ginagawa ko ngayon is I take care of myself well. So, kailangan okay ako mentally, physically, spiritually. So, when I take care of myself at alam kong ready ako, yung energy ko at saka yung positivity ko na papass on dun sa mga employee. So, pag meron silang mga challenges, ganyan, so, ako yung nag-counsel din sa kanila kung paano ayusin. Tapos, I make sure na yung lahat ng businesses namin ay umaandar siya ng may pagmamahal. Yes. So, it's not just like yung kailangan maging stricto or kailangan maging perfect lagi. Of course, we kailangan excellent, di ba? Kailangan excellent. Pero, kailangan din balance ng pagmamahal, balance ng pangunawa, at saka balance ng pakikipagkapwa-tao, di ba? So, kailangan din nilang maramdaman na nandun ka to help them as a leader, as a CEO, nandun ka para tulungan silang mag-grow. So, when they feel na ganun yung purpose mo, mas nagiging maayos yung mga yung environment dun sa business. Lalo sa park namin. Kasi sa Bonsai Nosato Park, hindi pwedeng malungkot. Dapat laging masaya. Kailangan yung energy na pinapasa mo sa staff mo, yun din yung energy na mapapasa nila sa guests. Kasi customer service and gusto nila ma-relax talaga pag pumunta doon, di ba? So, dapat ikaw yung example. Ikaw and tama yung sinabi mo na bigyan ng time yung sarili. Kasi nakapagbigay ka ng time ng sarili, minahal mo yung sarili mo, overflowing ka. Saka mas mahaba yung patience mo. Di ba? Mas understanding ka. And yun din, dahil may time ka sa sarili mo, mas ready ka na harapin by 8 o'clock, 9 o'clock, yung mga trabaho mo sa mga empleyado mo. Again, hindi lang tayo boss, empleyado lang din tayo ng company natin. At ang boss natin ay si God. Si God, yes. Exactly.